So, yon ang malaking kahoy. May, nakikita nyo, may tumatalsik po na mga maliliit na baga. So, it will cause ng sunog or fire pag may mga gamit dito na madaling mag-alab malapit sa fireplace. So, kailangan palaging isara ang glass door ng fireplace, chimney, or kamin. So, okay na po siya. So, tuloy ang trabaho ko sa ibang work dito sa bahay. Maglalaba, washing dishes, and etc. So, yun. Ang purpose po dito, pag inopen ko po ang drawer na ito, so, may hangin na pupunta sa loob ng fireplace. Tapos, nakasara po ang glass door. Hindi ko po nilinisan ngayon ang glass door ng kamin, ng chimney, ng fireplace. So, yun. Yan po ang mangyayari pag naka-open po ang drawer sa baba. May hangin na pumapasok siya. Kailangan isara ang glass door, glass window, or glass door ng chimney. So, yan po. Yan po ang mangyayari pag naka-open po ang drawer. So, yan. Kahit malaki po siyang kahoy, madali pong mag-alab pag ang kahoy din po ay hindi basa, hindi wet, hindi nas ang kahoy. Okay. Ang purpose ko po na malaking kahoy ang inilagay ko kasi po para hindi ikat ni Sven. Extra work kasi niya yun. Kawawa naman ang mister ko. Habang tulog kasi ako, ito, gingkat ni Sven ang kahoy na ito using the electric cutter. So, yun po. Hindi ko po, ilang kahoy lang ginamit ko para pagdating niya is puno pa rin. Sa labas ako kumuha ng kahoy kasi ang dami kong gagawin. At saka yun, pag mag-isa lang ako, malalaking kahoy ang inilalagay ko sa chimney para hindi palaging mag-cut si Sven ng mga kahoy para sa fireplace. Actually, ito, binibili ito. Call it Holtz brackets. So, yun. Pagtulog si Sven or nasa work, mostly, trinatry ko ang malalaking kahoy sa labas para hindi siya mag-cut at hindi maubos ang Holtz brackets. May stock pa naman ng Holtz brackets pero 10 kilos lang po siya, tsaka 4 euros. So, since may mga kahoy sa labas, yun ang ginagamit ko. Yan po, pag palaging nakabukas ang drawer, shublada, yan po, may mga hangin na pumapasok sa loob. So, madaling dumikit ang apoy sa kahoy through sa baga or pag okay yung baga sa loob ng fireplace. Yun. So, yun. Para hindi ako palaging maglagay ng kahoy at hindi ko gagamitin ang mga gingkat ni Sven na mga kahoy. So, yun ang purpose ko na malaking kahoy. Dami kong gagawin. May mga appointment na ako kung baga. Ano ba yan? May appointment sa bahay. Maglaba, kung ano-ano. Mag-prepare for the travel. Anong ilalagay sa malita. Yun. So far, ito ang last year lang kami nag-try ng Ansunder or fire lighter po ito. Ito po ang itsura ng fire lighter ng Ansunder with
wax and wood. So 40 pieces po. 40 pieces po ang nasa loob. So mga 10 euro po siya. Made in Germany, Mr. Gardener. So, yan. Malaking gamit pala ito. Yan. Meron ding ibang fire lighter. Pero, so far, nag-try kami last year lang. December or November. Parang ganon. Yan. Mga Holtz brackets din. Nag-try kami last December. Ang daming kong gagawin. So, yan. Mga empty na plastic bottle. Kahit may dishwasher, yan. Hinugasan ko ang mga ginamit ko sa pagluto at sa kinain ko. So, yun. Yan ang mga ginagawa ko everyday. Hand washing minsan, hindi palaging dishwasher, electric dishwasher. Papakulo ako ng tubig tapos ilalagay ko po dito. Yan. Mainit na tubig, sabon. Hand washing minsan. So, nalinis ko po ang ginamit kong induction kung saan pa ako nag-fry ng eggs. Tumatalsik kasi pag nag-fry ka ng eggs using oil. So, yun. Malinis na po. Walang masyadong talsik ng oil. Yan. At ako'y maglalaba again today. And then, after maglaba, ilagay ko siya sa dryer. So, yun. Actually, okay din na hindi ikuan sa dryer kasi mainit ang living room, may fireplace. Tapon ng basura. Oh, yan po. Since I love to work na naka-shorts lang po, kaya pasok na ako sa loob, malamig. Ang sisidlan namin ng ang mga container, small container lang po. Para sa mga basura namin. My yellow is for plastic, blue is for paper, rest mule, yung black, food, rest mule. Yan, dito po kami kumukuha ng mga kahoy for the fireplace. Malamig po sa labas. Yun. Malamig sa labas. Mag-vacuum ako ulit. Actually, hindi ako every week nag-vacuum kasi pag malamig, nakakatamad maglinis. Yan, palaging ino-on ko pag nagigising ako. Yan. And bago kami matulog, yun. Put off the lights. Chinek ko ulit ang kahoy, ang malaking kahoy sa loob ng fireplace. So, yun. Okay na siya. So, nakakatamad kasi magtrabaho sa bahay or sa kitchen na malamig ang rooms. Mas gusto ko maglinis at magtrabaho, maglukot sa loob ng living room pag mainit at hindi malamig. Maganda kasi magtrabaho pag hindi naka-jacket. Kung pwede lang, naka-shorts lang ako at t-shirt pag naglilinis. Yun. Yan ang mostly everyday na ginagawa ko. Laba, dryer, hand washing ng mga plates. So, yun. Ito ang ibang kahoy. Ibang lugar kung saan kinukuha ni Sven ang kahoy na ito. Very light siya. Maganda ito para sa mabilis din itong mag-alab.
light woods. So, yan po. Mag-try na po ako maglinis, maglaba, maglukot, mag-fold ng mga wash clothes. Thank you for watching po. Peace be with you. God bless. Paki-subscribe naman po. Bye-bye!